The third phase began in 1599 to 1600s, when the Maguindanaon launched an offensive against the Spanish forces in the Visayas. However, the Spaniards later succeeded in conquering Ternate. In 1635, the Spaniards established a strong fort in Zamboanga. The Dutch people helped and encouraged sa mga Muslim to create more difficulties alang sa ilang mga kaatbang ng mga Espanyol. Sa sulod sa ika-16 o ika-17 na siglo, ang Spanish Empire nagdumala sa gahom sa Pilipinas. Usa sa mga estratehiya nga gigamit sa mga Dutch mao ang paglambo og mga alyansa sa lokal nga mga grupo sa mga Muslim sa Pilipinas or Moros, were also resisting Spanish colonization. The Dutch saw the Muslims isip potential nga mga kaalyado sa ilang mga kaatbang nga Espanyol. Gihatagan sa mga Dutch og suporta, encouragement ug mga resources ang mga lokal nga komunidad sa mga Muslim aron molikay sa administrasyon sa mga Espanyol, dili magpasakop. Pinaagi niini, gipaningkamot sa mga Dutch to weaken the Spanish access sa Pilipinas ug makakuha og kalambuan sa ilang kaugalingong ambisyon sa kolonyalismo ug sa ilang interes sa kalakalan sa rehiyon. Ang partisipasyon sa Dutch Republic ug pagsuporta sa mga Muslim against sa mga Espanyol naghatag og dugang tensyon ug kaguba sa daang guba na nga relasyon sa Moros or mga lokal Muslim ug sa Spanish sa Pilipinas. The reason why Dutch people helped Moros during the war against the Spanish kay that time ang Spanish was colonizing the Philippines, wherein nagpalisod ang sa mga Dutch to get access sa Pilipinas kung asa ang Dutch kay naay intensyon na mosakop tungod sa mga produkto nga naa sa Pilipinas. The Dutch people are from the Netherlands in 1599 hangtod 1600 na siglo. Ang mga rahas, mga leader, sa Maguindanao ug Bauyan nga gipaminaw na kaniadto. Launch og mga pag-atake sa rehiyon sa Visayas sa Pilipinas. Every raja may pangulo ug usa ka puwersa nga may 300 ka mga warriors aron ipatuman kining maong mga pag-atake. Sa tuig 1602, ang Sulu mitabang sa Maguindanaon to launch raid and reach as far as Southern Luzon. Isa sa ilang mga natabang kay they provided the military assistance. Kanina mga assistance included the warriors, weapons, o mga strategic nga mga pamaagi para mas epektibo ang pag-atake sa mga Maguindanaon against the Visayas. Si Kapitan Laot Bisan, kilala din bilang Dato Katsil o Sultan Laot Bisan, ay ang ika-6 na sultan ng Maguindanaon sa Pilipinas. Isa sa iyang inaapo ni Sharif Kabungsuan, isang Muslim na misyonaryo na nagturo ng Islam sa Pilipinas. The Maguindanao Raja Bisan attacked Bisaya town, kauban ang iyang mga sundalo. After the Maguindanao attacked the Visayas town, they returned some captives ug dugang nga mga sundalo and they launched the first counterattack against the Spaniards. Ug sabay sa ilang perseverance ug unity, they sweep off the colonizers. 1635, ang mga Espanyol nagtukod og kuta sa Zamboanga para sa pagpanalipod sa misyon sa Mindanao. Ug sa ka-outpost diin ang Muslim Fleer movement called Bantayan. Aging tubag sa mga pag-atake ug pagsukol gikan sa Sultan Kudarat ug sa ubang lokal nga mga leader. Ang mga katsila nagtukod og kuta sa Zamboanga niadtong 1635. Kini nga kuta nagsilbi nga estratehiyong outpost sa mga puwersang Espanyol nga naghatag og proteksyon sa ilang mga misyon sa Mindanao ug nagtugot kanila sa pagpadayon sa kasuod nga mata sa mga lihok sa Muslim Flee movement. Ang pagtukod niini nga kuta labaw nga nagpakusog sa kusog nga gahom ug mga panagbangi sa tali. Kini nga kuta nagsilbi nga estratehiyong outpost sa mga puwersang Espanyol nga naghatag og proteksyon sa ilang mga misyon sa Mindanao ug nagtugot kanila sa pagpadayon. Ang pagtukod niini nga kuta labaw nga napakusog sa kusog nga gahom ug mga panagbangi tali sa kolonyalistang Espanyol ug sa mga lokal nga magmamando sa Mindanao. Makapaikag kung giunsa kini sa mga kuta o mga outpost nga adunay hinugdanon nga papel sa kolonyal nga pagpalapad ug pagkontrol sa teritoryo kaniadtong panahon. This alliance represented not only marriage ties between families, concerted effort against the institution of Western imperialism, colonialism, and Christianity. Ang alyansa between sa Sultan Kudarat ug sa Dutch nga gipalig-on by marriage ties is indeed concerted effort against Western imperialism, colonialism, and the spread of Christianity. Kini nga mga alyansa is usa ka paagi para sa mga lokal na leaders sa pag-maintain sa ilang sovereignty
ug protektahan ilang kultural ug relihiyoso nga mga buhat. It's a testament to the resilience and strategic thinking of leaders like Sultan Kudarat. 1606, one of the biggest flota by the Spaniards went to Ternate, resulting to their victory and the Sultan captured. During this battle, ang mga Espanyol nagpadala og large fleet sa mga barko ngadto sa Ternate, a sultanate in the Moluccas, present-day Indonesia. The goal was to assert their control sa rehiyon ug pagpildi sa lokal nga sultanato. The Spanish fleet was successful in their mission, resulting in a victory over the Sultanate of Ternate. Nadakpan ang sultan ug kini nga panghitabo nagtimaan sa usa ka hinungdanon nga pagbag-o sa kolonisasyon sa Espanya sa Moluccas. This battle highlights the complex dynamic and power struggles that took place during the age of exploration and colonization. It's intriguing how historical events like this shape the course of history in the region. The Raja of Pulangi made peace with the Spaniard in the fear of attacks against them. The Rajas of Pulangi, also known as the Maguindanao Rajas, were local rulers in the Mindanao who eventually made peace with the Spaniards. Kanina desisyon tungod sa ilang kahadlok sa dugang nga mga pag-atake and potential conflicts sa mga Spanish forces. By making peace with the Spaniards, ang mga raja sa mga Pulangi aimed to protect their territories and maintain a level of autonomy. Isa kini sa mga common na strategy na gigamit sa mga lain-laing local leaders during the Spanish colonial period. Samtang sila nagtinguha sa pag-navigate sa nag-usab-usab na political landscape and pagpanalipod sa ilang interests, it's fascinating how these alliances and peace agreements were often driven by a combination of fear, pragmatism, and a desire to maintain some level of control. Conclusion: they are not defeated nor won, but instead, they defended their culture ug ilang mga territories. But the conflict still ni continued Japan siya until 19th century, kung asa ang United States took over sa Pilipinas after the Spanish and American War.